Sa akin, Ito naman. baka sabihin nyo, ikinasisi ako. Para sa akin kasi dapat walang ganito, para hindi nakukumpuse ang tao. Tingnan mo yung ginawa ng Manila Broadcasting, wala nga ako eh. Kahit number 20 yata, wala ako eh. Pero dito, nandyan ako. So ano yung magiging net effect? Parang nakukumpuse ang tao. Kaya sana, kung po pwede, wala na lang survey. Yun ang sinasabi ko, Kuya Benny. Kasi dito iba-iba, kanya-kanyang ano ko eh. Pero baka may basis sila sapagkat baka naman yung... Pwedeng doon lang sa opisina nila sila nag-survey. Or pwede roon sa barangay nila. Kasi di ba meron ibang survey, classroom survey eh. Meron pa akong nakita doon sa yung ArcLight na kung saan ay mahigit na parang 15 o 9,000 yata yung respondents. Number 1 din ako doon. Hindi ko sinasabi ito para masiyahan ako eh. Ang gusto ko lang sana, wala na munang survey. Maging parehas. 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 Hindi ako nagagalit dahil wala ako sa 25. Ang ayaw ko lang, nai-influensyo ng tao eh. Parang kasi mali yung pagkakagawa, unethical, self-serving, nadadaya ang tao. Ang nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot. Wala pong ganon. Walang batas na ganon. Wala po. Hindi po namin tungkulin niya. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila, kung siyempre, Jen, Nelson, kung Dante, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative, kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, Kung. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung ganon. galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag ganon eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong bayan. Sasabihin nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon. Mga ahensya ng ating pamahalaan ang pinupunto, ang baba ng utilization rate, humingi ka ng pondo, tapos mantakin niya matatapos na ang taon, hindi ka nakakalahati ng pondong hiningi mo. Di ba? Ba't nagkakaganon palagi? Well, base sa personal na experience ko is yung sistema talaga. Halimbawa, Yung sistema, yung sistema, yung bidding process, yung pagkilos ng mga kasama natin sa gobyerno, talaga napakabagal. Ayun, yung mga proyektong maaprobahan mo na, naaprobahan na. Nandiyan na yung pondo. May pinatatagal pa. Hindi ma-release ang pondo. Oo nga po. Katakot-takot na padrino ang gagamitin mo para ma-release ang pondo. Hindi mo malaman kung bakit. Ay, mantakin niyo yung DICT. Matatapos na ang taon 30% lang ata ang kanilang obligated. Di ba? Out of, sa 100%, 30. Hanggang ngayon ba po, 30% lang ang nagagastos nila, Kong? Pero bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa Kongreso, sa dalawang kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding, Kong. Mabilisan nata ang proseso niyan pero diba? Wala ngang mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang nila kung sinong lugar ang pupuntahan, ano-anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kung baga, lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Akala ko ba nung nira-rationalize nila yung budget ng OBP, tinanggalan nila ng 1 billion mahigit. 1.7 billion yata ang tinanggalan. Sapagkat may duplication na dyan eh. Yung ibang gawain dyan, yung economic and social services, trabaho na yan ng DOH at saka ng DSWD. Yes. Trabaho ng DepEd at saka ng CHED. Kaya ang natira na lang 700. 733 bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement House of Representatives? Hindi na. Duplication na rin ang function ng ano yan. Akala ko ba ang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Kaya ako itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun eh. So paano ito, Kong? Kung halimbawa, ganyan, hindi... Well, sana naman, kasi by 2025, dapat by January,
ay bago mag-January, mapirmahan ng Pangulo kasi pag nagkataon, hindi yung budget natin noong nakaraan ang magugugol, maapektuhan ng maraming bagay, di ba? Mapipirmahan ngayon yan kasi Opo. magiging reenacted Budget, budget. pag Yun. nagkataon, Ang aking kinatatakot dyan, yung akap na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito eh. So magsisimula isa siyang pa magbigay yun, ng isa pa January, yun. February, March, April, oo. hanggang sa... Oo. O, paano ngayon ang gagawin mo? Naka-budget yan, election season. Eh di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Di, Oo, pag yun na nga. Yan nga yung sinasabi natin. Kaya ba nila inilagay lahat sa akap yan? Sapagkat nasa batas yan. Kailangan naming ibigay yan. Oho. So exempted kami sa election. election ban. Oh, no? walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. At saka- Kanino man ang galing yan? At saka ang Pera politiko din ng po, tao yan. Hindi naman pera ng Totoo. kandidato ito. Tama. kasi yung akap, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko eh. Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Oh. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat ay umako na parang executive. Oho, Hindi yung pagpapatupad na yun ng batas eh. Bakit kami yung pupunta ron at ihatid sa ating constituents, ito po yung para sa inyo. Hindi po eh. Mali po yun eh. Oho. DSWD talagang gagawa nun eh. Mga ahensya ng Executive Department, sapat na po na nagawa namin ang batas. Pagkagawa ng batas, ang magi-implement po yan, yung executive, yung sanay po ahensya. ng ehekutibo, nandyan po yung DSWD, at ang napakarami po niyang mga kasangkapan para po itong programang ito ay maibigay po sa tao, hindi po kami. Pero ngayon, sila na po nagpupunta dahil election period po. Nako. Yan ang mapansin dapat ng ating mga kababayan. Oo. Eh, alam niyo naman ang tao kung sino yung huli nag-abot ng tulong sa kanya, yun ang natatandaan ko. Di ba? Hindi, sabihin natin, wag pong ganon. Yun sana. Yun Kung ang sino idea. po yung nagabot na yun po yung kalimutan na ninyo. Basta tanggapin po ninyo yung pera, sapagkat yun po ay talagang pera na para sa inyo. Dahil yung Hindi po sa kanila yun. Yung pag-iisip natin na kaya nasa harap natin ang isang politiko at inaabutan tayo ng pera dahil sa naalala tayo, ay nagkakamali po tayo. Yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay binibili po tayo. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay binebenta nyo yung prinsipyo nyo, yung prinsipyo ng anak nyo at ng mga kaapuapuhan nyo, abay, sila ang iboboto nyo. Di ba? Yun yun. Di ba? Kaya kailangan nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot. Wala pong ganon. Walang batas na gano'n. Wala po. Hindi po namin tungkulin yan. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila kung siyempre, Jen, Nelson, kung Dante, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative. Kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, Kung. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung ganon. galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag ganon eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong bayan. Sasabihin nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Nako. Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon para wala po tayong samaan ng loob. Ngayon, pag pinilit po niyong kayong magbigay niyan, ito po sasabihin natin sa ating mga mamamayan. Kung sino pong mag-aabot sa inyo, kunin po ninyo. Sapagkat pera po yan, magagamit po ninyo. Nandyan na po yan eh. Pero kalimutan na po ninyo kung sino yung nagabot na yan. Tama. Yan po yung gagawin nyo. Wala po kayong pagkukulang. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat yan po'y pera talaga. Hindi po galing sa kanila. Pera nyo yan. Ganun na sabihin natin. Pera nyo yan. Ayun. Iboto po ninyo kung sino yung gusto nyo. Pero huwag nyo iboto kung sino yung nagabot sa inyo. O kung sino yung kinasangkapan nila sa kanilang pangalan. Ayan. Huwag nyo iboboto yan. Tama. Alam ni Kung talaga yung kalikaw ng bitukan ng mga loko-lokong mga politiko talaga eh. Na gagawin ng lahat, maloko lang ang ating taong bayan. Di ba? Ayan.
Kung balikan natin yung punto ng survey, ano? Kaya ayoko may survey kasi nga baka may impluensya, okay, ma-confuse ang ating mga kabayan. Alam ba, magpakita tayo ng ibang survey dyan. Opo. Sige, pasinagnan yung ibang nag-survey na alam kong baka sila rin ay may katwiran gumawa nito. Pero tingnan natin kung ano yung mga kinahinatnan. Opo. Yan, senatorial survey for 2025 midterm elections. O, dyan, makikita mo, number 5 ako dyan. Senate of the Philippines ito, Kong. Pero, ang ganyan lang makita ko yan. Sa akin, wala naman akong kinalaman dyan, di ba? Opo. Pero number 5 ako dyan. Meron pang isa. Dalawa pa yan eh. Okay. Nasaan yung iba? Direct, pakita mo yung dalawa pa. 2025 midterm Ayan, elections. ano yan, alphabetical. Ang bilis naman. nun, Bumilis di ba? naman bumilis. Kayo na. Opo. Ayan, number 1 naman ako dyan. Ayan. Yan, makikita mo dyan. Pwede bang palakihin kasi dyan makikita Pakisumo mo. ng konti. Hanapin nyo yung letter M. Kung anong Ayan, number ako dyan. Marcoleta, Anong number number? 5, Kong. O, Tama ba? number 5. Sa makatweet, dalawang survey, dalawang number 5, merong isang number 1. Pero ito, sa akin, Ito naman. baka sabihin nyo, ikinasisi ako. Para sa akin kasi dapat walang ganito, para hindi nakukumpuse ang tao. Tingnan mo yung ginawa ng Manila Broadcasting, wala nga ako eh. Kahit number 20 yata, wala ako eh. Pero dito, nandyan ako. So ano yung magiging net effect? Para nakukumpuse ang tao. Kaya sana, kung po pwede, wala na lang survey. Yun ang sinasabi ko, Kuya Benny. Kasi dito iba-iba, kanya-kanyang ano ko eh. Pero kung baka survey. may basis sila sapagkat baka naman nga, no? yung... Pwedeng doon lang sa opisina nila sila nag-survey. Or pwede roon sa barangay nila. Kasi di ba meron ibang survey, classroom survey eh. Parang meron ganun. pa akong nakita doon sa yung ArcLight na kung saan ay mahigit na parang 15 o 9,000 yata yung respondents. Opo. Number 1 din ako doon. Hindi ko sinasabi ito para masiyahan ako eh. Opo. Ang gusto ko lang sana, wala na munang survey. Maging Para sa ganun, parehas. 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 Hindi ako nagagalit dahil wala ako sa 25. Ang ayaw ko lang, nai-influensya ng tao eh. Parang kasi mali yung pagkakagawa, unethical, self-serving, nadadaya ang tao. Doon lang ako nagagalit. Pero hindi ako nagagalit dahil wala ako doon. Dito dapat masaya ako, dapat meron eh. Pero baka mamaya makahalo sa confusion. Ayaw ko din naman yung ganon. Tama. Kaya hanggat maaari sana, wala nang survey kung pag-uusapan. Political survey, opo. Lalo kung Siguro malapit na maganda talaga yan election, talaga no? masulatan ng ano. Survey na lang sa mga produkto, di ba? Maglaban-laban, ano yung pinakamasarap. Kaya na pinag-uusapan natin. Pero yung ganyan ba, Kong, hindi ba pwedeng, alam mo, inisyatiba na lamang ng COMELEC na gawin nila yon? Hindi rin kasi... Hindi kaya mo ba? Hindi ba kasi pwede? lilitaw din na parang ano sila, alibaba, kung sila yung nag-survey nun. Oo. Kasi parang akala mo, may pinatigan pinapanigan naman. Hindi, sila. halimbawa, totally, sila sila kasi magbabawal. Halimbawa, Pagbabawal. Ipagbabawa yan, akala ko sila yung magsasurvey. di ba, halimbawa, COMELEC ang mag-utos. Basta kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman kung ano yung preference nila tungkol sa kung sino yung gustong iboto, dapat hindi kasama doon ang survey. Para parehas, walang pinagmulan na meron siya kagad na pondo eh na. Tsaka isipin na ho natin yung survey, no? Isipin na lang natin, yung nagbigay sa'yo ng pera, ang nagpa-survey, at yung sinosurvey, yung pabor sa kanya, yung interest niya. Ay, siyempre, oo. Di ba? So, unethical na yun, unang-una eh. Tapos conflict of interest eh. Di ba? Ngayon, kung yun ay gagamitin mo for self-consumption, Sarili mo lang, pero gagamitin mo sa taong bayan. para alam mo yung strategy na gagawin mo, Yes. di ba? Pwede siguro yun. Ano? Pero Diba? para i-publicize mo, baka hindi ka Isama mo pa yan. Halimbawa, tama, mali yung basis ng survey na yon. Yung mga donors ang tinitingnan kung sino yung nandun. Ay, totoo po yun. Oo. Sa mga tweet, alam din ng mga survey firms na ang mga donors nakatingin sa kanila. Sa mga tweet, makakagawa sila ng paraan, maaari silang mag-usap-usap, gusto mo ba kang ganito, ganyan-ganyan. Ito yung pagmumulan na ng iba't ibang bagay na pagkakakitaan eh. Naku-commercialize sapagkat talagang merong pagkakakitaan dito. Habang matagal-tagal pa election kong, mga ilang buwan pa po ito, pwede bang, ang COMELEC na nga, ang mag-utos, totally, bawal na ang political survey. Pwede ba Kasi yun? palagi sasabihin ng COMELEC, wala po kaming ano dyan. Kasi yan po kasama po yan ng press freedom. Hindi ako naniniwalang press freedom yun eh. Kasi namamanipulate ito eh. Yes. Ang akin lang sana, kung po pwede yan kung meron talagang safeguard.
Opo. Wala walang safeguard. Kamukha na pinakita ko sa... Paano kang magsasurvey, ikaw mismo ang nagpo-promote. Nako. Pumayag ka sana na kung ikaw ang nag-promote, kumuha ka sana independent surveyor, hindi ikaw. Parang para sarili mo ang inano mo. Alam mo, pinapapogi mo yung sarili pagkatapos tinanong mo yung sarili mo, guwapo ka ba? Ang labo naman ng gano'n. Well, andyan na yan, Kong. Siguro, ang ating kababayan nila, maging maingat sila kung wag sila ma-influensya Pero na survey. kailangan din natin silang tulungan. Kailangan natin silang proteksyonan. Nakita mo yung mga senior citizen, meron kaming itinakdang panukalang batas kasi sila yung, kung matanda na sila, ang daming mga scam na naloloko yung mga matatanda. Totoo po yung IDs lang, sa PWD IDs ko, Dito lang, maaari ka nilang ma-impluensyahan. Na bunga kala mo, ito talaga yung gusto ng tao. Pero hindi talaga naging batayan eh. Maaring ginawa lang, table survey. Yun, Maaring mangyari yun. Tapos ipapublicize, iha-hype sa media. Maniniwala lang ako, kailangan silang mag-disclose. Pangkaraniwan, yung mga talagang gumagawa nito, meron silang disclosure. Ipakita nyo, sino ba yung nagsipagbayad sa inyo? At alam ko namang meron. Check yun po. Tingnan natin kung... At saka hindi nila pinakita kung ano yung ginamit nilang kung random, kung halimbawa... Yung modality ng survey po nila, no? Kung stratified random sampling, hindi sila magbibigay nun. Magtataka ka, by region pa yung ginawa nila eh. Nako. Anyway, ang Ka-Jun Castillo pala sa Bulacan, nanonood din. Ka-Jun, kamusta po kayo? At magandang hapon po sa mga taga riyan sa lalawigan ng Bulacan. Ayan. Kung mayroon pang isa. Mayroong ito kaya isa'y kabubuti o kagaganda ng pondo ng PhilHealth. Kasi nabalitaan ko, meron pong memorandum of agreement na nilagdaan o papasukan. Ito pong Tingog, PhilHealth, at saka ang, ano bang bangko ito? DBP, Development Bank of the Philippines, Kong. Nabalitaan niyo ba kung ano ang nilalaman nitong memorandum of agreement na ito, Kong? Nabalitaan ko din. Opo. Sa mga nababasa ko, parang nagkaroon ng ugnayan yung Development Bank, yung PhilHealth, at saka yung Tingog Party List. Ang Tingog Party List ay nire-represent nung may bahay, may asawa ng ating speaker. Ay, opo, ni Kong Yeda. Si Kong Yeda Romualdez. Maraming napaangat ang kilay dito sapagkat bakit nga nagkaroon ng ganitong klaseng memorandum of agreement? Para saan ito? Kasi kung ang layo nila ay sinasabi nila rito ay tutulong sila para sa ganon ay maraming maipundar na mga pagamutan sa iba't ibang mga lugar. Opo. Alam mo, bakit PhilHealth? Hindi yun mandato ng PhilHealth eh. Ang may mandato dyan, DOH. Okay. Baka naniwala pa akong DOH ang kausap dito eh. Pwede nga naman. Kasi sa provision ng rural health, ito yung RHUs na sinasabi, rural health units. Mandato ito ng DOH. Kahit kailan hindi naging mandato ng PhilHealth ito. Anong kaugnayan ng PhilHealth doon? Pagkatapos, ang mangyayari raw, yung tutulungan ng Tingog, yung mga LGUs sa iba't ibang paraan kung paano makaka-access ng pondo. Sa PhilHealth? O Hindi, sa DBP? Sa DBP. Sa DBP, opo. Sa PhilHealth, wala eh. Mukhang dapat hindi siya kasali. Okay. Ewan ko kung anong pananaw mo, Kuya Benny. Pero, ano ibig sabihin? Magagarantor ang Tingog, halimbawa? Nga no. Paano, Kuya Benny, kung halimbawa ikaw, barangay captain ka? Kasi local government units yung pinag-uusapan. Mapabarangay, halimbawa. Ang barangay mo ay nagkataon na sa 5th class municipalities. Opo. Ang budget mo ay 2.8 million. Magpapagawa ka ng isang ospital. Sa palagay mo, pauutangin ka ng DBP? Hindi. Wala ka namang pagkukunan ng pambayad mo. Yun ang sinasabi ko. Ikaw, negosyante ka eh. Opo. Anong itutulong ng halimbawa ng isang ipagpalagay mong nasa kalagayan sila na tumulong. Alam mo dito, mapupolitika ito eh. Kaya kami meron akong party list, hindi ako tumulong ka pero wag kang pipirma ng siguro tumulong ka na lang parang alalayan mo na lang pero hindi ka pipirma, nakasangkot ka dito. Sa isang agreement, formal agreement ito eh. Formal kung may magpapatulong sa iyo, ilaan mo yung sarili, sige tumulong ka siguro, sulatan mo yung paano pero kung di makapagbayad yung local government? Kaya nga, sasagutin kaya nga tinatanong ko, guarantor ba sila?
Oo nga, no? Well, sana magpaliwanag dito mapupoliticize ito kasi ang Tingog, member siya ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Paano nga halo doon ang isang party list? Kasi dapat huwag kang pumirma. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, pero huwag kang pipirma sapagkat dito mapoformalize yung pagsasama ng executive sa isang bagay na executive lang. Baka siya ang taga-push ko. Mapupolitika kasi tatargetin mo LGUs. Dahil maaaring makinabang ka sa boto kalaunan. Opo. Para hindi ka mapuna sa ganun, huwag na lang yung ganun, Kuya Benny. Ano sa palagay mo? Tumulong na lang ng diretso. Diba? Paano ba yung access? Ano ba yung sinasabing access? Paano ba yun? Huwag nang nakalagay yung pangalan nila. Di ba? Kung maaari, gawa nila ng linya, gawa nila ng bantayan nila, gawa ng batas, na palakasin yung DBP at yung PhilHealth para sa taong bayan. Yun yung pinakamaganda. Kasi yun ang tunay na trabaho ng isang kongresista. Yung batas. Hindi, baka ang punto kasi kapag inirecommend ng naturang party list, baka priority sa DBP kong. O kaya naman hindi kaya ganun ang ibig sabihin. Oo nga, dahil ba ikaw asawa ka ng speaker? So, ano ngayon ang criteria? Dapat siguro, nagkaroon ng selection process kung sino yung mas makarapat dapat. Ilan ang party list? Palagay mo 65 party list. Nagbunutan na lang siguro, Kuya Benny, di ba? Hindi yung ikaw yung Kasi maraming siyempre, magkakasilosan dito eh. Totoo po. Bakit kayo? Ba't hindi kami? Kami, mas competent kami dahil sapagkat kami may kinalaman, marami kami alam tungkol sa financing, halimbawa. Kayo, hindi naman kayo. Yung mga ganun ba? Nako, oo nga po, no? Well, sana magpalabas ng opisyal na pahayag dito ang Tingog kung ano itong pinasok nilang kasunduan sa pagitan ng PhilHealth at saka ng DBP. At kung bakit sila. Di ba? Ang pangalan Maalagaang Republika Rural Financing Health Development Program. Pero bakit halo ang isang political party sa isang executive mandate? Talagang para sa akin medyo questionable. Ay, sige ko. At maaaring pagmulan ng napakaraming kritisismo. Totoo po. Maraming tanong. Maraming tanong. Pero wala naman tayong doubt, no? Kung gusto nilang tumulong, tinatanggap naman natin. Yun nga lang, pero hindi na yung sasakay ka doon sa isang programa na ikaw lang. At the exclusion of all the other party list. May masasabi sa iyo sapagkat asawa ka ng speaker. So parang meron kang, anong tawag doon? Pinakamalakas ka sa lahat ng party list. Anyway, kung saglit lang man po kasi sa mga oras daw pong ito, alam niyo ho ba no isang araw, meron palang naging pagguho ng lupa dyan sa may Lopez, Quezon at marami po mga bahay ang mga natabunan po ng lupa. Ngayon daw po, sa mga sandaling ito, ay lungkot na lungkot ang ating mga kababayan. Para daw po mapawi ang kanilang kalungkutan, ay nakatutok pala sa ating palatuntunan, Kong. Yung mga taga riyan po sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Isa pong mga kababayan natin doon, ang pangalan po, Lilibet de la Puente, at nagpadala po ng mga larawan sa... Yan, Kong, mantakin mo yung karsada, biglang nagkulapso yung ilalim. Nagtataka sila paano nangyari yun Baka walang bakal. Mukhang puro semento po yung ibabaw, Kong May semento nga, walang bakal naman. Paano? Hindi naman... Yung iba naman daw po, nangyari sa may daan, sa may patungong Hundagwa, at gumuho din daw po ang lupa. At umaabot nga po sa halos 30 bahay ang mga naguhuan ng lupa doon sa Lopez, Quezon. Ang sama ng pagkakagawa. Ayun po, dapat hanapin yung kontraktor niyan. Humpak po yung ilalim ng lupa yung ilalim ng ng semento, yung ibabaw po yun, di ba? Ito, semento. Tapos yung ilalim, parang wala man lamang Teka muna, kontraktor kaya yung gumawa niyan o tagagawa ng nicho? parang ganun nga po. Alam mo, mas malala dyan May nagpadala rin sa akin yan. Nakalimutan ko lang para saan napasinag natin. Revetment siya Yun ay para sa flood control Opo. Maniwala ka, wala pang flood na dumating. Bumagsak na
Naku. Pagkatapos merong comment sa baba. Siguro nainis yung tao, naglagay ng comment. Oho. 80% lupa, sabi niya ganun. Oo. Plus 15% simento, Oh. plus 5% na bakal, equals pera. Sabi ko, ibang klase na kako ito. Revetment ito, ha? Bumigay talaga. Makikita mo, lupang lupa talaga. Wala pa pong bahay yun, Para ha? baka nangyari, kumuha siya, alam mo yung punso, Kuya Benny? Opo, yung bahay ng anay. Yung nuno sa puso. Yung binabahayan ng mga ano. Wala yung nuno, yung punso lang. Punso lang. Yun ang ginamit. Oh. Naku, kaya ngayon daw po, sabi niya, Jen, para naman mapawi ang kalungkutan ng ating mga kabayan nito, naglagay po kami ng isang TV sa labas para panoorin po sa ganang mamamayan. Ang bilis ng oras, Kong, ano ha? Sana, kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Kuya Benny, baka meron tayong 2 minutes. Well, again po, wag po tayo magpapaniwala doon po sa mga kandidatong alam natin na pera din natin ang ibibigay sa atin. Lagi po natin isipin ang ating pong mga anak, ang ating mga apo, at maging kaapo-apuhan sa ating pong mga aksyon, sa ating pong bayan. Ayan. Bago tayo mag-extra, Kong, si Kuya Will, baka malimutan natin. Ano masabi ni Kuya Will? Kuya Will, wala ba? Sino si Kuya Will? Yun, si Kuya Will Rebillamin ang nagsabi na, Na hinanap po namin yung yan. Ulit, mula simula. Congressman! Hindi, believe ako dyan. Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Kaya, Kagabi, nagkaroon ako ng Hindi na yung pangalan. Wala naman sinabi. Nasabi po nung umpisa mula simulan mo kasi, kailangan mag-aral ka. Mga independent, may sarili paninindigan. Kaya, patapos na. kagabi, nagkaroon ako ng Mula sa simula. Marcoleta. Bakit? Kasi ngayon si Congressman Marcoleta nanonood sa atin. Congressman! Hindi, believe ako dyan. Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Kaya, Mukhang magkikita kayo. Isama nyo nga ako kung mukha kami jacket eh. Jacket namin. Huwag mo kalilimutan. Mas maganda yung jacket mo. Hindi. Ito po mura-mura lang. Yung jacket magaganda. Kong, salamat po ng marami. Salamat po ng marami sa ating mga taga-subaybay. Kagaya po ng sinabi ni Kuya Benny, huwag kayong magpapapaniwala ng basta-basta at huwag kayong magpapa-impluensya. Tanggapin po ninyo ang ibibigay, ngunit siyang kahuli-huli ang tao na inyong tutulungan. Salamat po sa inyo. Yun hong mga video at pictures, marami nag-aabang sa atin ko sa iba't ibang mga lokal. Nako, bukas po, ipanonood ulit namin sa inyo yung paghahanda ng Iglesia ni Cristo sa atin hong malaking pagkilos, malaking gawain, at siyempre po, yung ating gabi-gabing panata para sa kapayapaan ng ating bansa. Marami silang pinapadalang picture sa atin, Kong, at saka Kuya Benny, ha. Araw-araw po, pinakikita natin kasi baka sabi ng iba, baka hindi man totoo yung gagawin yung rally o ano pa man. Pinakikita natin yung paghahanda sa Kuya Benny ba? Sasama sa... Kasama po si Kuya Benny. Ang buong puwersa ng kanilang buong pamilya kasama na yan.